Welcome! Merry Christmas! Let's tour around in my neighborhood. This is my neighborhood, guys. Yeah, let's tour around here. Neighborhood decoration. I don't want to go to the top, I guess. Do I have to? Dito ngayon guys, simple lang to ang aming decoration sa aking neighborhood. Sa aking neighbor next door talaga to. Namamasyal lang ako dito kasi sa akin hindi na ako naglagay ng maraming lights. Kasi nga meron na sila. Pero ay maganda. Kaya nandito ako. Let's drive around before magsha-shopping. After sa sightseeing dito Merry sa Christmas lahat tree nga pala neighborhood, dyan. let's Enjoy go kayo. shopping! Good morning sa lahat. Merry Christmas. Nandito ako sa store. Nag-look around ako ng mga bibilhin kong gift para sa aking mga friends. Yung isa kong friends kasi gusto daw niya ang air fryer. Meron siya kaso lang nga gusto niya yung malaki daw, family size. So ayun, naghahanap ako dito sa isang favorite store ko, yung mga household. Marami naman. Hindi pa lang naka-sale. Wala ding discount kasi ganito kasi ang mga store dito for Christmas na talaga. Hindi talaga yan sila nagbibigay ng discount or sale naman sila kasi nga expected nila na bibili talaga ang mga tao para ibibigay, gift. But kung tapos na ang Christmas, grabe na yan sila mag-discount, guys. Magbigay na yan sila ng 70% off. Yung iba nga 75% off. Halos ibibigay na lang nila yung mga Christmas stuff. Halos ibibigay na lang nila. Yung iba naman, tinatapon na yan sa basura. Bakit? Mas gusto nilang itatapon kung after Christmas, marami pa silang mga bagay or gamit sa Christmas na hindi nila nabinta. Yung ibang store, mas gusto pa nilang itatapon. Tapos, i-file nila yan ng lost. Kasi mas malaki ang makukuha nila kung i-file nila ng lost. Kaysa gawin nilang clearance or sale. So, kaya yung mga dumpster diving na mga vloggers, doon yan sila makakuha ng mga brand new after sa mga holidays. Kasi yung mga holidays na mga gamit, talagang tinatapon na yan. Kung bibilhin mo yan sa original, lalo na kung current talaga, mahal na mahal. Kaya, yung mga ibang dumpster diving vloggers dito, talaga namang makakaswerte sila, double swerte sila dahil nagigain sila ng mga subscribers sa kanilang YouTube, tapos kumikita pa sila ng, siyempre sa mga revenue ng YouTube, yung mga views, ganon-ganon, lahat, pwedeng pakakitaan sa YouTube kung marami ang views mo. Tapos, yung ibang dumpster diving, yung mga gamit tulad nito, binibenta nila yan sa Facebook Market or sa eBay. Yung mga second hand store, doon yan nila binibenta. So, talagang magiging 5 times ang earning nila sa kanilang pagda-dumpster diving. So, wala namang masama dyan, di ba? Kasi, kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Bakit sinabi ko yung nakakatulong ka pa? Kasi binibenta mo yung mga bagay na brand new naman tapos in the lowest price. Yung iba namang mga dumpster diving, binibigay nila yan sa, meron dito kasi sa Amerika, merong mga drop box, yung free drop box, kahit saan mo yan sila makikita yung mga box na yun. Merong mga pagkain, nga drop mo yung mga pagkain doon sa box, yung sa street by street, yung nasa street lang talaga, may mga drop off dito, donation. So, yung mga taong mahihirap, pwede silang kukuha doon. I-open lang yan nila doon, kukuha doon. So, ganito ang mga lifestyle sa Amerika nga. Talaga namang walang magugutom. Walang magugutom dito sa Amerika compared dyan sa Philippines. So, sana meron din ganyan sa Pinas. Kaso, wala talaga dahil marami ding magnanakaw. Dito kasi walang magnanakaw ng mga pagkain eh. So, kaya magagawa yan dito. At meron din naman talaga yung box, drop-off box, donation box. Dito din makikita mo kahit saan sa mga corner. Ako mismo nagbibigay ako ng mga items ko, yung mga clothing, shoes, bag, whatever that I don't use anymore, I drop off that to the donation box. So, para hindi naman masayang. Kaya magamit pa naman. Alam mo naman kasi, minsan nagpapadala ako ng balikbayan box sa Pinas. Mahal na kasi ang balikbayan box sa Pinas. Ang binabayaran ko kasi sa isang box, $120. So, equivalent to 6,000 pesos. So, kaya minsan, masabi ko na lang, imamani ko na lang kung magpapadala ako sa mga kamag-anak. At least, ano pa. Kasi yung mga gamit ko rin dito,
Magaganda pa naman, kaso mahal nga yung balikbayan, kaya ida-drop off ko na lang sa donation, at least meron pang taong magagamit din. Yun, hindi mapapakinabangan sa lahat, kaya hindi masasayang talaga dito sa Amerika dahil dinodonate din yun. Unlike dyan sa Pinas na binibenta nila sa ukay-ukay, di ba? Binibenta sa ukay-ukay. So, ayun, dito, naghahanap ako ng air fryer. Eventually, mabili ko yon kasi pang gift nga. Tapos, nag-look around na lang din ako dito ng mga frame. Kasi bibili din ako ng frame para sa aking guest room. Kasi yung guest room ko, pinipinturahan ko ng maganda para maganda naman at lagyan ko ng brand new na frame. Tapos, ayun ngayon, dito din sa Amerika, guys, ayan, yung Christmas na pelo na yan, after na Christmas, magsisell na yan, then itatapon kung hindi na mabinta. At ito ngayon, yung iba ditong area, malaki kasi to eh. Empty na ang shelf kasi gusto nila naman mag-display sila ng Valentines. Ganon dito, malayo pa nga ang Valentines. Nagde-display na yan sila ng Valentines kasi marami namang mga taong bumibili ng mga gift advance Valentines, tapos ibibigay or mag-decorate sila. Tipong ganon. Parang sa Pinas, yung Christmas natin mag-umpisa ng September, Christmas ng decoration. Parang dito rin ang mga store, guys. Ang layo-layo pa gani sa Valentine's, nagde-decorate na yan sila. Minsan nga, nagdo-double display na yan sila eh. Yung sa mga store, nag-display pa sila ng Christmas kasi Christmas coming. Tapos, nag-display na rin sila ng Valentine's stuff. So, di ba, double-double. Ganun eh. Tapos ngayon, pag mag-Halloween na naman, nag-display na sila ng mga Halloween stuff. Tapos, sa ibang corner, nag-display na rin sila ng Christmas. Ang layo-layo pa, di ba? Karon mga advance. Pagtapos talaga ng holiday, like for example, Christmas, day to day, tomorrow, wala na, after Christmas, doon na yan sila mag-discard ng mga items for Christmas. Kaya, ganyan sila dito. Ako naman, wise naman din ako. Pag hindi ko pa kailangan, hindi ko bibilhin. Ihintayin ko yan pag sale, like mga 30% off, 20% off mostly, 30% off, binabili ko na yan. Kasi kung kailangan ko talaga, ay bibilhin ko na yan kahit mahal pa yan, basta kailangan. Pero pag hindi naman, pwede ko namang hihintayin dahil alam ko naman ang taktika ng mga store dito. Nag-discounted yan sila after 1 week na display. Pero itong mga scented candle, naku, mahirap yan magsisale, hindi yan basta-bastang isisale nila, kaya bibili ka na lang talaga. Tulad ngayon, bibili ako ng scented candle kasi kailangan ko kasi. At gaya ng sinasabi ko, hindi yan sila nagsisale ng mga scented candles. Favorite ko na rin kasi yung scented candles. Nasasanay na rin kasi ako ng bango. Alright guys, if you haven't subscribed to this channel, subscribe and stay connected. Thank you. Share. Life in America. Bye-bye.